Dapat ay ginagawa nila ito ng buong puso at ng hindi pagpapakita lamang sa harap ng publiko. Yun ang pinaiiwasan. Nag-aayuno sila kapag humihingi ng tulong at patnubay ng Diyos. At ang mga naglalakbay papuntang Jerusalem para ipakita ng taimtim sila sa paghingi ng tulong sa Diyos. Maraming gumagawa nito sa Old Testament. Isa na dyan, yan. Si Ezra. Nag-ayuno at nanalangin. Doon sa tabi ng ilog Ahava, sinabi ko sa grupo na mag-ayuno kami at magpakumbaba ng mga sarili namin sa presensya ng aming Diyos para hilingin sa Kanya na ingatan kami sa paglalakbay, pati ang aming mga anak at mga ari-ari. Diba? Hindi talaga sila kumakain. Bakit? Kasi pag nalasahan nila yung masarap na pagkain, parang dun sa mga time na yon, hinahanap-hanap ng panlasa, nakakalimutan nila yung Diyos. Samantalang kung sanay ka sa ganitong bagay na ikaw ay nag-aayuno, mas napapatibay daw yung ugnayan mo sa Diyos kasi sanay ka magutom. Yun ang sikreto po ng ayuno. Kaya nag-aayuno at nananalangin kami sa aming Diyos na ingatan niya kami at tinugon niya ang dalangin namin. Diba? Sabi ni Ezra. Ang ibang mga apostol ay may mga pagkakataong nag-aayuno. Sina Pablo at Bernabe kapag humihiram ng mga matatanda sa kongregasyon, ganun din. Kasi sila tawag dito, magmimisyon. 1423. Pumili sina Pablo at Bernabe ng mga mamumuno sa bawat iglesia. Nag-ayuno sila at nanalangin para sa mga napili. At ipinagkatiwala nila ang mga ito sa Panginoon na kanilang inananaligan. Tingnan niyo po nangyari dyan sa Apostol Pablo. Yan ay nagutom. Nasa 1 Corinthians yan nagutom, napahamak, napunta dun sa mga kaaway, na pinagtangkaan ang kanyang buhay, sinamba sa Efeso, hinabol sila. Pero dahil sila sanay na magutom, nandun pa rin sila sa pananalangin sa Diyos. Hindi sila nawala, hindi sila, ano ba naman buhay to? Okay na kay lapit-lapit namin sa Diyos, kami nagugutom. Hindi sila gano'n. Lalo silang nagmamatibay sa kanilang pananampalataya. Nasanay sila, hindi sila reklamador. Ibinigay ng mga taong ito yung kanilang panahon upang magkaroon at mapalawak ang kaligtasan hanggang nakarating sa panahon natin ngayon, 2020. Hanggang binabasa po natin yan. Pag binasa mo yan, nangangaral si Mateo. Pag binasa mo ito, nangangaral si Lucas. Pag binasa mo yan, nangangaral si Pedro. Ito yung mga pinagpagalan nila na halos masasabi nating buwis buhay para lamang sa pagtupad sa gawain sa Panginoon. Nasanay silang magutom, nasanay silang pigilin ang kanilang mga sarili, turuan ang kanilang mga sarili, itakwil yung kanilang mga gusto, magampanan lamang yung tinatawag na kagustuhan ng Diyos na maipangaral ang Ebanghelyo. Ano pa? So kung lalagumin natin, ibubuod natin yung binabasa natin kanina, Mateo 6:16-18. Ito yung mga maling dahilan na pinupuntusan ng ating Panginoong Yesus sa pag-aayuno. Una, para magpasikat. Attention seeker sila. Itinuro ni Jesus na ang relihiyosong pag-aayuno ay dapat na isang personal at pribadong bagay sa pagitan lang ng individual, pinag-aayuno, at ng Diyos. Pero sila, papasikat sila dyan. Sa labas. Pangalawa, para patunayang matuwid ang sarili nila. Pinapakita nila, uy, paawa-awa ako, makabiyos ako. Diba? Baka kung nandun si Billy Revilla, bigyan mo na ng jacket yan. Diba? Mahilig sila ganun para bumawi sa sinasadyang kasalanan. Diba? Sinasadya na nila yung kasalanan, gusto kang humingi ng, kumbaga, kapatawaran, pero sinasadya ulit. Pang-apat, para lang sa formalidad. Para ipakita kasi ang turo namin dapat mag-ayuno. So we have to set an example para mag-ayuno. Yung mga sad face namin, di ba nakakaawa kami? Ito yung mga maling dahilan ng pag-aayuno na pinupuna ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 6:16-18. Huwag kang magpapasikat. Huwag kang magpapakita ng parang sa harap ng mga tao, tuwid-tuwid mo.
Ano? Yung mga bagay na ito na apat ang nakikita natin, pinupuntusan niya na hindi dapat gawin. At mali yung tinatawag na pag-aayuno. Hindi mula sa puso, kundi ang intention magpakitang gilas. Ito ang binibigyang puntos ng Panginoong Yesus na ang pag-aayuno ay maging seryosong gawain at hindi para lamang magpakitang tao sa iba. Kasi kumukuha sila ng awa. Ang mga religious leaders ay mahilig magpasikat, kumuha ng atensyon ng mga tao. Mahilig silang magpaawa na ang motibo ay maglayo, na ang motibo ay malayo sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Yan, di ba mga nakaganyan sila? So, iisipin mo na makita mo ang isang Pariseo na ganyan, tapos dudungisan niya sarili niya. Sasabihin ng crowd, di ba si ano yun, si Caiaphas, oh, oo, nakakaawa, ano? Ang bait nila, no? Yun, parang gano'n. Mahilig sila sa ganyan. Mga pakitang tao. Pero ang totoo, mga ano yan, masasamang tao. Yan ang number one enemy ng ating Panginoong Yesus. Pero hindi sinabi ng Panginoong Yesus, mamatay kayo lahat. Hindi. Sabi niya, Ama, kaawaan mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bakit? Sarado sa pananampalataya. Bingi sa katotohanan. Ang gusto nila, masunod yung nababasa nila sa kautusan ni Moses. Ganon itong mga tao na ito. Kaya sa bawat paksa ng Panginoong Yesus sa Sermon on the Mount, tinitiran nila siya. Nagbabanal-banalan kayo sa harap ng mga tao. Pagkatapos noon, nagkakagulo sila. Tayo tinutukoy nun eh, no? Tayo. Ano? Ipako. Ipako yung Jesus na yan. Yung, nagtulong-tulong sila para patayin ang ating Panginoong Yesus. So sana po sa isang oras at 15 minutes ay naging klarado ang itinuturo ng ating Panginoong Yesus patungkol dito sa kanyang binabanggit na pag-aayuno. Napakahalagang malaman, ano po, ng bawat Kristiyano sa ating panahon kung ano yung nangyayari po sa kanila. Para makita natin yung motibo ng Diyos patungkol sa paggawa ng kabutihan na dapat ay hindi pakitang tao lamang. Binanggit niya yung sa pagbibigay, binanggit niya yung sa panalangin, at ngayon naman sa pag-aayuno. Kung loloobin ng Panginoon, sa susunod na linggo, yung lesson number 14, Treasures in Heaven. Kita niyo ba? Mga kayamanan sa sangkalangitan. Yan yung ating ipaglilingkod po sa susunod na linggo kung mangyayari ang kalooban ng Diyos. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig sa umagang ito. Purihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at gunitain po natin ang pagpuputol-putol lang tinapay bilang pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Ano po? At ito ay lagi natin ginagawa bilang parangal sa Diyos na nagkatawang tao.